dalos kayong lahat dahil dito sa pagbaha at paghagupit ng kalamidad na kung saan sana ito ay mapipigilan kung ang gobyerno ninyo, ang presidente ninyo ay marunong mamuno. Which is sabi nga ni Inday Sara, Vice President Sara Duterte, hindi marunong maging presidente o hindi marunong mamuno o hindi fit ang inyong presidente kasi nga naman adictus, benedictus at bangag. Sa ganitong mga krisis, mga palangga, mga kalamidad nga, di ba sabi ko sa inyo kagabi, pinaghahandaan ito. Hindi ka pwede, may napanood ako bago ako mag-vlog na video during Pangulong Duterte na nilecturean niya si Leni Robredo na kapag may kaguluhan, may kalamidad, giyera, kung ano man, hindi ka dapat magpe-prepare ng during the calamity o during the kaguluhan. It's the same thing na sinabi natin kahapon sa inyo na ang mga kalamidad, yung mga ganitong klaseng hindi kayang kontrolin, okay, na mga kalamidad like bagyo, pero pwedeng paghandaan at para maibsan yung paghihirap ng mga Pilipino o ng mga tao ay kayang-kayang gawin ng gobyerno. But dahil nga po bangag ang inyong presidente, dito ninyo makikita na sabi nga ng karamihan ay na-fact check ang inyong presidenteng bangag, and also dahil wala nang check and balance sa ating gobyerno, wala na yung media Dahil ang media ay karamihan sa kanila ay bayad na. Ang media dapat ay mag-highlight o magbabalita sa tunay na nangyayari sa Pilipinas. Yung sabi ko nga, ulit-ulitin natin, yung sangkot ang mafia Marcos Jr. at ang kanyang mga bangag na kasama sa smuggling, sa pulburon. Diba? Kagabi inulat natin at nakita nyo naman, nasa media na rin yan, na may mga nahuli na nag-aadictus benedictus, sumisinghot, nagtutulak ng asin o isang klaseng, di ba yung pulburon, yung favorite ni Bangag, yung asin o yung shab-shab na tinitira within the Malacanang complex. Sabi ko sa inyo kagabi, ang dahilan kung bakit nahuli yun, dahil ang nagchuchu doon ay PSG. Imagine ninyo, nasa complex ng tahanan ng mga bangag, okay, ng presidente nyo, what do you expect? Bangag ang presidente, so rampant ang pagtira ng mga ipinagbabawal na pulburon o shab-shab ika nga. So ngayon, dito talagang na-check and balance o na-fact check ang inyong bangag na presidente, ang kanyang mga alipores, ang kanyang mga gabinete na alam naman na after magpa-picture-picture ng bangag na kunyari bisibisihan at hindi na natin kayang kontrolin, ito nga, ganitong mga klaseng kalamidad at di ba, magkukuha tayo ng mga pump boats dyan sa Mindanao, mga ganyan. Alam naman ng kanyang mga alipores na after that dramatization 101 ay sisinghot na si Bangag. Dahil nauutal at hindi niya alam kung paano mag-solve ng problema. Kaya itong kalamidad na ito ay hudyat para i-highlight sa inyo mga kababayan na isang palpak, failure, kung ayaw nyo ng failure, palpak, ugok, bangag, ano pa ba? Diba? Ang inyong gobyerno. Ano ba ibig sabihin nito? Hindi lang ito palangga na biktima kayo ng baha. Biktima kayo ng bagyo. Ito'y nagpapakita kung gaano katalamak ang korupsyon sa bayan ninyo. Now, ngayon, alos buong Luzon, Visayas, Mindanao na. Dahil, tinignan natin, ayan, Batangas, Rizal, Isabela, Marikina, at kung saan-saan pang bahagi ng Pilipinas. Ito'y pagpapakita. Pinagigising kayo, mga palangga. Ginigising kayong lahat. Imagine mo, lumubog ang mga sasakyan ninyo. Napag-usapan na natin yung mga memories nyo sa buhay ninyo. Yung mga damit nyo, yung mga sinuot sa kasal,
na ipapamana nyo pa sana sa inyong mga kapwa-apuhan o sa inyong anak, nalubog na lahat. Baka nawala pa yung inyong mga konting yaman na tinatago-tago, yung mga konting pera nyo dyan na itago-tago, baka nabasa pa ng baha. Ulitin natin, sa ganitong klaseng dilubyo, sa ganitong klaseng chaos o kaguluhan ay ipinapakita ng presidente o namumuno kung gaano siya kabangag or failure sa kanyang trabaho. Kaya true enough, dahil sinabi nga ni Inday Sara na hanggang number 2 lang, walang number 1. Kasi nga, weak ang inyong presidenteng bangag na uutal at hindi alam ang manage ng ganitong klaseng disaster. Dahil nakita nyo naman ang interview siya eh. Di ba? Doon pa lang siya magpaplano. Walang first aid man lang diyan sa Bicol, now sa Batangas. And when I say walang mga first responder right there and then. Dapat nga not only 2 to 3 days, like 5 days or a week before, dahil sabi ko nga, at alam niyo naman yan, kaya tayo may pag-asa dahil napipredict po ang mga kalamidad o ang bagyo o mga disaster, even earthquakes na napipredict yan. Kaya nga, di ba, meron tinatawag na ilikas muna kayo sa ganito, sa matas na lugar, di ba? At dapat the moment na inililikas ang ating mga kababayan, like days before, ay supplied na yan ng gobyerno na pakain. Sinusupplyan na yan mga kababayan ng kanilang mga kapangailangan tubig. Yan na yan mga kababayan ng kanilang mga kapangailangan tubig, first aid. Gamot, dapat may doctors, nurses na dyan eh. May ambulansya na naka-ready. Pero dito sa ngayon, wala pong ganun. Sabi nga, ni isang bangka, walang bangka doon nung kasagsagan. Kaya nga nanawagan si Robredo, pero si Robredo hindi walang walang pag-aalsa na katulad dati ng panahon ni Pangulong Duterte, kahit walang kakwenta-kwenta nasaan ang Pangulo. May mga pa-hashtag sila. Pero ngayon wala silang hashtag. Kahit bangag na yung Pangulo nila, kahit na fact-check na, nakita na mahina, hindi lang ang jutak ni Bangag, kundi wala talaga siyang pagmamahal sa taong bayan, wala siyang pagmamahal sa inyo lahat, dahil pinababayaan niya kayong maging or malubog sa baha. Pinuntahan ko ang kanilang website ng Presidential Communications. Ang pinapakita doon, puro kajutahan na kunyari nagpe-prepare sila, nagpapakita sila ng mga boxes ng, ano tawag dito? Magato yung mga ito. Ano yan? So ngayon, okay. Gawin mo ngayon dun. Baka ano yan, importante. Anyway, mga palangga, dun sa malayo. Ngayon, ito'y pinapakita na sa publiko na kailangan nyo nang magsalita. Kailangan nyo nang pumunta sa kalsada para singilin ang mga jutang genimis na ito. Singilin ang mga may quarry business. Dahil according kanina, bigyan mo yung phone ko after. So, kanina, may nag-message sa akin na itong si Saldico ay may quarrying business sa Bicol. So, ano yung quarrying business na yan? Nagpuputol, emergency din naman. Okay? So, nagpuputol ng tawag dyan, ng mga punong kahoy. Teka, tignan natin to. Okay. Ang sabi dito, alright. Oh, sabi pa sa akin, Miss Maharlika, I confirm, meron pong quarry business si Saldico. He also owns SunWest Corporation, Visibis Bay Resort, Embarcadero Mall, etc. etc. So actually narinig ko na yan dati. Ito pa sabi, ito galing kay Cathy to, comment dun sa kanyang post. Sabi dito ni Patrick Pexon, Miss Cathy, ang alam ko ay SunWest Construction Corporation at yung High Tone Corp at ginamit nila sa quarry operations. At pati ang Mayon Volcano ay sinira na nila. Hindi na nila inisip ang kaligtasan ng mga Albayanos. Ngayon, ang kapatid ni Saldi ay tatakbong Vice Governor ng Albay. At isa pa, may nalaman din ang grupo namin na ang BIR sa Legazpi yata ay kumuha ng 2 room
sa Embarcadero de Legazpi at doon daw itatago ng ang mga audit reports ng COA. Dapat yan maimbestigahan to confirm. From Patrick Drake M. Exxon. Ayan po. So, walang investigasyon. Dahil nga sabi nga ni Inday, ang budget, ang may hawak lang yung Jutang Ginimis na Tambalustos at ang kanyang sidekick na si Saldico. At now ngayon, ang Albay ay lubog kayo ngayon. So may quarrying business. So dapat tama yung mga nagko-comment na iimbestigahan ito. Inubos na siguro ang kahoy dyan, kaya kayo binabaha. Again, ito ay magre-reflect sa bangag na gobyernong ito. At kaya kayo, lalo na kayo sa Albay, lalo ngayon sa Batangas, lalo na kayo na biktima ng baha, dapat mag-demand kayo ng accountability. Yung sinasabi nga ng Maisog, transparency. Diba? So, dapat wala nang accountability itong mga to at walang transparency dahil they are very transparent kung paano nila ubusin ang kaba ng bayan. Bangag Jr. is very transparent nung niloko kayo ng kanyang State of the Nation address na meron daw 5,500 flood control sa buong Pilipinas. Pero ano nangyari? Again, this is a check and balance or fact-checking na ginawa ng langit, ng Diyos, ng Tadhana, ng Supreme Being para magising kayo. Para hindi na kayo magtanga-tangahan, hindi na kayo magpabudol pang muli, kahit ano man ang inyong political affiliation whatsoever, kitang-kita na ginigising kayo ng Diyos. Kailangan pahagupin din kayo, kailangan may mamatay, kailangan malubog kayo sa baha para kayo ay kumilos. Kayo po ang naging collateral sa pagnanakaw nila. Hindi lang basta-basta collateral, ang mga buhay ninyo nasira, ang pinaghirapan ninyo kung kayo nag-abroad, kung kayo nagtatrabaho for 30 years, retired na kayo dahil hinagupit ng baha, dahil nasira yung mga refrigerator, washing machine, television, dahil lampas tao eh. Sa atin sa Pilipinas, kailan ka makakabili ng bagong television? Kapag nagka-bonus ka sa Pasko. Or nanalo ka sa, sa parapol kapag Christmas party. Tapos bigla na lamang mawala dahil sa kadyutahan ng gobyernong ito, dahil pinabayaan nila, dahil wala silang wala silang plano sa inyo kung paano kayo iligtas. Kitang-kita nyo naman sa bunganga ni Bangag nung nagsalita siya. Diba? Na wala talaga tayong paghahanda. Dahil kung mayroon, number one, kung walang quarrying, illegal quarrying dyan sa iba't ibang mga lugar, at kung ang mga pera, yung pondo para sa infrastructures, bridges, roads, mga pader, o kung ano-ano pa man, para protektahan ang ating mga mamamayan at hindi basta-basta matitibag dahil ito ay pulido. Ang pagkagawa, sabi ko hanggang gabi, I think sinabi ko, instead na semento yung pagpaband, pagdikit dyan sa mga infrastruktura na yan, baka gawgaw o arena ang pinangdikit nila para itayo yung mga building na yan kung meron man o yung mga kalsada. Kaya itong itong trahedya na inyong nararanasan ngayon mga kababayan, ito ay signal na sa inyo, signos na kung paano kayo sumigaw sa kalsada na ibalik ang pera ninyong taxpayers, kung paano nyo isabuhay ang tunay na pagmamahal, hindi lang sa bayan, kundi sa inyong pamilya. Pero kung talagang gusto nyo, every time na lang kapag tag-ulan ay bahain kayo at kontento kayo sa bangag na presidente, bangag na mga kongresista, bangag na mga cabinet secretaries, bangag na mga senador, at ngayon i-elect nyo pa yung mga putang ina niya sa 2025. Kung ayaw nyong ipakita na hindi na kayo masaya, hindi na kayo satisfied sa ginagawa sa inyo dahil sa itsura o sa kondisyon ng inyong pamumuhay. Imagine niyo ang mga, may nakita ako, yung tatay, bipit yung baby, nasa taas na sila ng bubong. Sabi ko nga, kung matino ang
presidente ninyo, hindi nyo ito nararanasan. Hindi pa ba harap-harapan? Kahirapan. Di ba? Hindi tamang pagtingin ng gobyerno sa inyo. Dahil kapag sila, again, magpa-party, magpapalamon dyan sa Malacanang o sa iba't mga 5-star hotel, di ba? Gamit ang pera ninyo. Samantalang kayo, na sana protektahan lang kayo sa simpleng dito sa mga kalabilad na to na hindi man na kahit na hindi kayo nabibigyan ng tama, pero actually hindi kahit na hindi talaga kayo nabibigyan ng tama dahil yung mga pinaghirapan yung mga gamit, yung mga nag-domestic helper na baka nandiyan na kayo sa Pilipinas ngayon, di ba, ilang taon kayo nagpakaalila sa ibang bayan para nakabili lang ng mga appliances na yan, na mga kung ano-anong mga kagamitan sa bahay, o inutang nyo pa yung iba, bigla na lang na-wash out yung mga kalabaw ninyo, yung mga manok ninyo, yung mga baboy ninyo, baka inagos na yung kabuhayan ninyo, sinira ng putang inang bangag na gobyernong ito. Then ano gagawin nyo? Dito sa gobyerno na gusto lahat kayo patahimikin, na ino-oppress kayo, na ayaw nilang magsalita kayo. Diba? Kinakausap ang mga barangay tanod o barangay kapitan na huwag pasamahin. May nakarating sa akin ng mga balita na yung ibang mga barangay kapitan, tinitignan yung mga barangay, baka pumunta yung mga tao niya sa, let's say, Maisog Rally or any kind of rally o pag-voice out dyan sa EDSA. Inuutusan ng gobyernong bangag na, kapitan, ito, pera ha, tabantayan mo yung mga tao na yan. Baka pumunta dun sa pag-aalsa or pagtitipon. Ganyan-ganyan. So yan ang pinaglingid sa inyong halaman, yung pera na supposedly ilalagay sa mga proyekto na hindi kayo bahain, napupunta sa mga tiwaling barangay captain o sa mga tiwaling politiko na pinapabantayan kayo dyan sa inyong barangay na huwag daw kayo sumama kapag mayroong ganitong klaseng pagtitipon, pag-aalsa o pag-voice out o pag-speak up. Diba? Ngayon mga palangga, pero sabi ko, kailangan pa ba marami pang bagyo para gumising kayo? Iramdam nyo naman, hirap-hirap pa kayo Diba? Ulit-ulit na lang ba natin sabihin na may krisis tayo sa pamumuhay ninyo? Nagreklamo kayo, mataas ang bilihin, mataas ang presyo ng bigas, tubig, kuryente, matrikula, pamasahe, hindi tumataas ang inyong mga sweldo, ang krimen, ano pa ba, ang pagnanakaw, rampa, oh my God, ang paggigipit sa inyo, ang red tape sa mga gobyerno, ang paggigipit sa inyo ng BIR, di ba? Hindi ba ito sapat para magising kayong lahat na dapat kayo ay kumilos out of that frustrations, out of that pang-aapik. Ito dapat yung magli-lead to all of you na kailangan yung magsalita. Kailangan yung singilin ang gobyerno ninyo dahil sobra na, tama na. O unless you are enjoying sa inyong baha na nararanasan. Kung ganun ang thinking ninyo na lagpas bahay na ang inyong ang mga baha, then ang dahilan ninyo ay kasi hindi naman kasalanan ni Bangag o hindi naman kasalanan ni BBM kasi hindi naman niya ginusto yung baha gawa yan ng Diyos, pang-bobo yan, pang-bangag yan. You know why? Kaya nga, mayroong mga contingency plan, may mga preparedness, disaster preparedness, awareness, chu-chu-chu-chu. Para proteksyonan kayo. Kaya nga, kinagbawasan kayo ng taxes ninyo para yung mga pera niyan ipopondo dyan sa mga pader, dyan sa mga loop, mga kalsada, at dapat yan tree-planting para hindi kayo basta pag may ulan, hindi pa mag-landslide. Ayan, yung mga quarrying business ng mga jutang dinamis na politiko, hindi ba kayo frustrated or you're enjoying para kayong masokista
na gusto nyo sinasaktan-saktan kayo at you're just having fun out of that pananakit sa inyo? So yun ba yung nararamdaman ninyo na sa kabila ng kagutuman, sa kabila ng krimen, sa kabila ng pagnanakaw, ng pangidnap ng mga mafyang ito, lahat na name it, paulit-ulit ko na yung sinasabi, hindi kayo magdedemand sa gobyerno ninyong bangag sa kabila ng paggagastos nila ng pera dyan sa mga concert, Duran-Duran at iba pa mga concert ng mga artista. Diba? Recently, andyan sila Martin Rivera, kung sino-sino pa. Iba't ibang performers at the expense of people's money. Ilan kayong binaha sa Batangas? Marcos Bangag pa rin kayo? Diba? Anong ginagawa nila ngayon? Tinatapalan ng pera ang mga kongresista, ang mga senador para i-oppress sila. Okay? Paano sila tinatapalan? I-oppress sila na umayon sa tama. Dahil ang mga kongresista dyan, yung iba daw dyan, according to my source, sa Yanggons, hindi sang-ayon sa ginagawa ni Tambaluslos, di ba nga, ni Lisa Tanas, na tirahin si Duterte at si Sara. Kaya lang, I don't know how true, kung baka ini-adjust lang din ako, pero, you know, para sa akin, hindi kaya daw tumitira kay Sara kasi hindi siya bibigyan ng budget ni Tambaluslos. O babawasan, kaya sumusunod siya na parang asong ulol na tirahin si Sara. So, anong tawag dyan? Oppression yan. Dahil tinatakot nito ni Tambaluslos, hindi kita bibigyan ng budget, dapat umayon ka, sirain natin ang mga Duterte, diba? Dapat nagkakaroon na kayo ng yung puso ninyo eh. Kung talagang mahal nyo ang bayan ninyo, dapat nag-aalab kayo. Nag-aalab kayo para ipakita sa inyong mga anak, sa inyong mga kapuapuhan, na minsan ang lolo nila, ang lola nila, ang tatay nila, nanindigan sa isang diktadoryang bangag. Sa isang manggugurgur, sa mga kidnapper, sa mga smugglers, sa mga mafia. Pero kung hindi nyo gagawin yan, mga kababae, mga palangga, dahil sarado utak nyo o duwag kayo, then mamamatay kayong duwag. Diba? Pwede kayong pumunta sa kalsada peacefully to show your anger, your frustration, yung kapalpakan dahil ang tubig umakyat na sa lagpas-lagpas na ng bahay ninyo. Ulitin ko, lahat ng pinaghirapan ninyo, nagtrabaho kayo sa OFW, diba? Nag-OFW kayo, umuwi kayo, nakaipon kayo ng mga inyong mga pangarap na mga gamit. And now, isang iglap lang, isang bagyo lang, wash out. Dahil bangag ang gobyerno ninyo. Dahil ang flood control project na multi-billion o trillion pa all over the Philippines ay ibinulsa ng mga putang ina dahil inamin na mismo ng DPWH that there is no such thing as 5,500 flood controls in the Philippines. Kita naman yan eh. First time in the history, right? Mga Bicolandia, mga palangga ko, first time na nagganyan kayong baha. Diba? Batangas. Bakit kayo binabaha? Dahil nga sa mga illegal mining, quarry, at hindi binibigay sa inyo ang flood, ang budget para sa roads, bridges, walls, at kung ano-ano pa, tree planting, at walang first aid, walang nakaantabay na magre-rescue sa inyo. So sabi ko nga, pinacheck na si Bangag. Diyos na po ang nagbibigay sa inyo ng malinaw na kaisipan na magnilay-nilay kayo. Bakit kayo binabaha? Panga ka na lang, bobo ka na lang kung susuporta ka pa rin kay Bangag. Dahil ang reasoning mo ay, hindi, kasi nature ito. Hindi natin to ginusto. Eh kung yun naman pala ang inyong reasoning, mga palangga ko, na walang kinalaman ng presidente, eh di huwag na kayo magbayad ng tax nyo. Dahil kinukuhaan kayo ng tax para sa road, bridges. Diba? Sa mga walls, kung ano-ano pa, mga infrastructure, para kayo ay huwag bahain. Pero kung ang reasoning ninyo ay hindi kasalanan ni Bangag, dahil mamamatay kayong nga ang reasoning ninyo. Ibig sabihin, wala kayong tamang pag
mag-isip, dapat ninyo mag-neurotest, sabi nga ni Inday. Kasi kapag ang tao, pinapabayaan niyang sinasaktan siya, para yan mag-asawa. Okay? O kung ano pa, mag-asawa na lang example natin. Binubugbog ka na, minumura ka na, sinasaktan ka, hindi ka pinapakain. Diba? Tinitipid ka, isa 1 meal a day na lang o minsan wala pa. Diba? Hindi ka pinapalabas. Dahil pag lumabas ka, babartolinahin ka o sasakpakin ka or whatever. So if you allow that to yourselves, na ginaganon ka ng partner mo, ng asawa mo, o sino pa man, ibig sabihin, something wrong with you. Kasi pinapayagan mong sinasalaula ka. Ninonormalize ninyo ang pangbababoy sa inyo. It's the same thing right now na nangyayari sa gobyerno ni Bangag na ninonormalize ninyo na okay lang na kayo ay lumagpas ang mga tubig sa inyong mga hanggang baka nyog na lumagpas na umabura na kayo lahat sa mapa. Diba? You have to have what? Pagkilos. Ano yung pagkilos? Peaceful na pagkilos. Sabi ko sa iyo, mga palangga, wisip na yung mga matitinong military, matitinong pulis, inaantay na lang kayo na magprotesta sa kalsada para sabihin na si bilang siya failure, kundi addictus benedictus. Ano ba yung pinaglalaban natin? Hindi ka naman pupunta sa kalsada dahil nakita mo ang gaganda, wala namang baha. Diba? Ang ganda, gumanda buhay mo. Diba? Naging maganda ang sistema ng pulis, pupunta ka sa gitna ng kalsada at magnangak ka doon nang walang dahilan. May dahilan kung bakit kayo pupunta sa kalsada. Diba? Anong dahilan yon? Gusto nyo na tunay or tunay na pagbabago. O may reason ka kung bakit ka nandoon. Kaya diba, sa history kung bakit may mga peaceful revolt o revolusyon. Dahil hindi nyo na kinakaya ang kadyutahan ng gobyerno ninyo. So you are speaking up. Sabi ko nga, unless na gusto nyo ang nararanasan nyo ngayon, na nag-e-enjoy kayo, mag-swimming lang kayo dyan, lagpas tao, tapos yung mga baby ninyo, ilagay nyo sa bubong, diba? Uminom lang kayo, tumoma kayo, habang nagbabaha, kasi ang mga Pilipino, diba, resilient yan eh. Umiinom, nagkakanta, nagkakaraoke, nagsiswimming. If you want that kind of life, then be it. Huwag kayong mag-alsa. Anahimik kayo sa bahay nyo, antayin nyo mga susunod na ulan, i-enjoy nyo uli hanggang sa magkandamatay ng ang pamilya ninyo. Kaya nangyayari ito, mga kababayan, mga palangga, dahil tinuturuan kayo ng Diyos na manindigan, pinupush niya kayo para maging matapang, pinupush niya kayong manindigan, ipaglaban ang inyong karapatan, ipaglaban ang inyong pera. Ito na yung tipping point na tinatawag na Diyos na ang nagbigay sa inyo. Buong Luzon, tutunawin kayo ng baha or iwawash out kayo ng baha. Kailangan nyo ng hustisya. Ano yung hustisya? Hustisya na ibigay ang para sa inyo. Ang binabayad ninyong taxes, ibigay sa inyo. Pero what? Recently, ito, mga palangga, post ni Atty. Vic, Atty. Vic ko ito nakita. Itong butangin ng batang balos-los na ito. Okay? Alright. Okay. That's for, yeah. Ito kay, kay Atty. Rodriguez. Okay, recently, tapos si Atty. Vic, okay, ang sabi ni Atty. Vic dito ngayon, 1 hour ago, tingnan mo, Office of the Speaker Martin Romualdez Relief Operation for the Victims. O, inuna pa yung tarpaulin niya. Diba? Nagtatarp pa ang mga jutang ginimis. O. Diba? Inuna pa yan. At mga kababayan, may nakita ba kayong politiko? Si Bangag Jr. pumunta ba mismo doon sa Bicol? Itong putang ina tambalos-los, itong mga inayupak na mga kongresista, pumunta ba sa inyo mga palangga? Hindi. Dito sila dapat magpakitang gilas na mano-mano, lulusungin nila yung baha, magbibigay sila ng ayuda sa inyo. Nasa ng ayuda? Nasa ng pera?
Di ba? Ginawa nila sa Mindanao, sa Davao, nagbibigay sila ng ayuda kahit walang kalamidad. Kasi binibili nila ang pagkatao ng mga Pilipino para sa susunod na halalan o para hindi kayo magising na meron kayong isang bangag na presidente. Ngayon, sige nga, sino ang kongresista? Sino? Si Bangag na lang pumunta ngayon sa Albay. Hanggang ngayon, may ang mga simbahan, ang mga mall, ang mga eskwelahan, putang na-wash out na kayo. Then, papayag pa rin kayo palangga. Di ba? Walang masama-sama sa revolusyong peaceful. Dahil nangyari na yan, hindi lang sa Pilipinas, sa iba't ibang bahagi ng mundo, kapag sila ay na-oppress, na-suppress, sila ay hindi binigay ang tama sa kanila para sa bayan, para sa inyo, trabaho, mababang presyo ng mga bilihin, mga serbisyo, wala eh. Diba? I believe si Pangulo Duterte, di ba? Nagsabi nung, I think, first quarter of this year, nung sobrang yung maisog na, dapat huwag kayo magbayad ng taxes ninyo kung hindi pinapaliwanag ng mga politikong ito kung saan napupunta ang pera ninyo. Di ba? Sabi nga niya ay civil disobedience yan. So ngayon, kung lahat kayo 32 million, then you will end this bangag. Kailangan ninyong magtipon-tipon, magnilay-nilay, kayong mga magpapamilya, kayong magkakaibigan, kayo dyan sa simbahan, kayong mga religious group, di ba? Kung kayo ay totoong maka-Diyos, dahil mayroon kayong moral obligation sa taong bayan, lagpas tao na ang baha, wala pa rin kayong gagawin, di ba? Actually, we don't need to spread the message. Kasi bukas ang mga mata ninyo. Nakikita ninyo, hindi yun na kailangan pang manood sa mainstream media mga bayaran. Dahil right on your fingertips, makikita nyo yung hashtag mo lang, Albay, makikita nyo ang tunay na balita na pinopost ng mga citizens or netizens na naka-experience ng ganitong klaseng kalamidad. Ipinapakita na sa inyo kung gaano ka weakling, kung gaano ka budol, kung gaano ka walang kakayahan si Marcos Jr. para pamunuan ang bansang Pilipinas. Noong panahon ni Duterte, ganito ba ang baha sa inyo? Kahit minumura ni Pangulo Duterte, dapat niyang murahin. Nakita ninyo, 2 days, 3 days before the bagyo, nakaantabay na ang mga rescuers, ang rescue operation nila. Nakaantabay na pagkain, moskitero, tanan-tanan, di ba? Pero sa ngayon, narinig niyo naman kay Bangag, ngayon pa lang siya magpapakuha ng rubber boat o pump boat o whatever asset chuchu-chuchu. Sobra nang apektado ang inyong kabuhayan. Ngayon, mga palangga, tama na, sobra na. Wala nang, kumbaga, binudol na ni Bangag ang mga tao. Kitang-kita nyo yan. Kitang-kita nyo kung paano niya kayo budulin. Kitang-kita ninyo ang epekto sa inyong pamumuhay everyday. Diba? So, dapat na kayong kumilos dahil Diyos na nagsasabi na, hey, mga anak, mga Pilipino, magising kayo. Dahil ang presidente ninyo ay isang palpak, inutil, addictus benedictus, mga palangga. I'll show you something. May nag-send sa akin. Nung September, okay, tingnan natin to. Mary Kay, shout out kay political witch boy. Okay. Sinend niya sa akin to. Alright. US Ambassador, okay. Ay, ito para sa message. Ito mga palangga. Ito. Ang sabi dito, alright, here. Noong September, US Embassy, ito. Alright, mga kababayan. Noong September 25, 2024, di ba? Yan yung, July, August, September. Well, that was 2 months bago, after na nasalanta naman ng Maynila na lumubog kay sa baha dyan sa Maynila. Okay, tignan natin to.
Sabi dito, ang article ng Philippine-US-Embassy.gov. U.S. Ambassador Mary Kay Carlson, okay, leads the handover of emergency relief supplies to Secretary of National Defense. Okay, kay Gibo. Alright? Natin basahin yung buong article. Okay, Manila. So dito, ipinapakita sa website ng US Embassy na noong Setyembre 23 of this year, okay, ay nagbigay ang aking bayan, dito, ang Amerika, ng tulong. Ano yung mga tulong? Okay, ang sabi dito, basahin ko lang, US Ambassador Mary Kay Carlson handed over the emergency relief supplies to Philippine Secretary National Defense. Okay, Gibo Teodoro. Okay? Ang sabi dito, ano yung mga binigay niya ng Amerika? Supplies included emergency shelter grade tarpaulins, shelter repair tools such as hand saws, shovels, ropes, hammers, and nails, and kitchen sets including pots, pans, mga kaldero, mga bowl, mga plato, mga kutsara, tinidor. Yan ang mga sinasabi dito. At itong binigay ng Amerika noong Setyembre, mga kababayan, ay pwedeng itulong sa 10,000 katao. Okay? Yan ang sinasabi dito. Inendorso ito sa Pilipinas. Sabi nga dito ng US Embassy, today's donation demonstrate how EDCA sites like Fort Magsaysay strengthen the Philippines humanitarian assistance and disaster preparedness efforts. So meron naman pala ang Amerika na ibinigay na para sa 10,000 katao. Meron na dito silang tulong na assistance para sa disaster preparedness. Ang tanong, may ibinalita ba ang presidential communications o ang mga media na itong dinonate na ito na mga gamit galing sa Amerika ay naibigay ba ito sa taong bayan? Pagkakataon nyo na yan na mabigyan kayo ng imported, made in USA o kung saan pa man. Diba? O pakete na galing sa Amerika. Kasi yung tingnan ko yung picture. Okay? May US aid yata dito. Oh, ito. Here. Ito. US aid. Oh. Bakit wala kayong nakikita, mga palangga? Bakit wala kayong nakikita na binibigay ng gobyerno na galing kay Madam? Okay? Na US aid. So 10,000 daw na ganito. 10,000 or good for 10,000 ka recipients. May nakita ba kayo na imported? Wala. Ang nakita nyo, DSWD. Ito yung sinabi ko kagabi before this article, na itong kalamidad na ito, ginagamit na naman ng gobyerno, bibigyan Canada, European, Amerika, para sa inyo. Pero ang ginagawa ng mga tiwaling gobyerno, panahon ni Noynoy, remember, during Yolanda, yung mga spam, yung mga imported, ay pinalitan ng mumurahing sardinas. Kinuha ng mga politiko ng mga buwakang ina yung mga imported na mga ham, minsan ay mga spam. Minsan na kayo makatikim yan. Actually, I'm not fan of spam dahil maalat yan. Pero kung once in a blue moon ka lang, makatikim yan. Lalo tayo sa Pilipinas. Ako, tuwang-tuwa ako niya noon. Pag nakabili ako, may nagbigay sa akin na imported. Oh, wow, spam. Kasi hindi ko naman siya nakakain everyday. So, para sa atin, parang wow yan. Para sa ating mga mahihirap dyan sa kubo, wow yan sa atin. Diba? Nung panahon ni Noynoy, pinagpapalitan yan, ibinenta pa ngayon ng mga puki ng inang yan. Binenta nila. And now ito, Madam Ambassador. Okay? I hope merong nakikinig dyan sa US Embassy. Nasaan ang US aid? Nasaan to? Maari, ito ay pinagbubuksan nila ang mga laman. Yan. Kinalas-kalas nila yan sa karton at ibinenta nila yung laman yan. O, yan, ni-resell sa kung saan-saan. Kasi wala kayong nakitang wala kayong nakitang US aid. Ang sabi, ang EDCA sites ay gagamitin sa mga
ganitong klaseng disaster. Not doon sa bang. Yun ang sabi ng gobyerno natin. Pero nasaan ang EDSA? Ang EDCA. Ang EDCA USAID. Nasaan ang galing sa aming mga palangga dito, mga Filipino-Americans? Nasaan itong karton na ito? Ang sabi dyan, September, 10,000 people o tao ang pwede makinabang. Ni isa, wala kayong nakitang USAID. Wala. Even sa rescuers, wala, di ba? Kung meron man, wala talaga ako makita. Nagtingin-tingin ako. At yung pinapakita dyan sa presidential communications, mga palangga, na kanilang mga binabalita, ay puro ka sinungalingan. Puro picture-picture. At nakita ko, pinapipirma pa yung mga tao bago bigyan ng tulong. Imagine ninyo, putang ina, kung gaano kayo pahirapan ng gobyernong ito at ginigising kayo ng Diyos na itong gobyernong bangag ay walang plano, walang preparedness in terms of crisis. Walang plano sa inyo. Pinalilista pa kayo. Kung ako ang nandiyan dyan, wala nang lista-lista. Bakit kailangan pa kayong lista? Puta na, nagugutom na nga lang kayo eh. Iabot na lahat yan. Dahil lahat yan biktima. Pinapipila pa, nakita ko, mga kababayan. You have to speak up. Kailangan yung kumilos. Grabe na po ang ginagawa sa inyo. Ang isang gobyerno, di ba, sabi nga natin, dapat, sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi ka pwedeng magdesisyon o magplano during the kaguluhan or during the kalamidad. Kapag baka na eh. Bago sana umakyat ang mga tubig sa kabayan, di ba? Na ano yun, napigilan yun kung mayroong plano o planning ang gobyerno ninyong bangan. Eh paano nga palangga makaplano ang mga yudiputa na ang ilang ang ukurto utak, puro pulburon ang mga linti at puro nag-itot-itot lang sila dyan, nagpordi-ordi-dra sa kung saan man. Pag sila ay nag-addictus benedictus. Walang plano. Nasa ano yung mga pangako ni Bangag? Build. Infrastructure development, Nasaan ang infrastructure development dyan sa Albay na ngayon ay kayo'y binabaha, and now Batangas, and now Pangasinan, Isabela, grabe, baha din. Hindi ba dapat tinitrain yung mga tao ninyo ahead of time? Okay? Diyan, yung mga rescuers na yan, dapat nakatutok na sila. Hindi lilipad pa lang sila, hindi na tuloy passable, 30 cities, hindi na madadaanan, hindi makatawid ang mga pangboat, hindi makatawid ang mga rescuers. Kasi palpak, bangag. Dapat before na bumagsak ang ulan, nandyan na yung mga rescuers. Kasi nagplano na sila, na-train na sila, na kapag umakyat ang baha, umakyat sila lahat sa puno ng nyog. Diba? May contingency plan na kapag sobrang patag na, mag-isip sila, nakarepili na yung mga helicopters to rescue. Pagdahag sa Amerika, yung ganun, nakita ko yung bata na binibitbit, nasa bubong doon sa Albay, nadulas pa yung tatay. Nandoon sila, mag-ina. Nasa bubong sila. Pag mga ganun, andyan ang helicopter. At yan dapat, ginagamit din yan sa inyo. Pero saan ginagamit ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas? Ginagamit ang mga private na gastos ng pera ng bayan, yung mga plane na yan o mga helicopter na yan sa concert. Like Duran-Duran na naka-private plane, pinapuslit sa Pilipinas at itinago sa inyo. Pero sa oras ng kalamidad, katulad ng bata, ng baby, o ng mga lolo't lola ninyo, doon lang kayo, isakay lang kayo doon sa takip ng, alam niyo yung refrigerator na luma, di ba? May styro yan. Alam ko, nung binaha kami, sumakay din ako dyan, nung I think first year high school ako. Di ba? Doon lang kayo, doon lang tayo palangga. Doon sa styrofoam. Diba? Doon lang tayo, yun lang ang pwede sa atin. Kasi mga, tayo mga mahirap, wala tayong kwenta sa lipunan, walang pakialam ang gobyerno ninyo. Pero pag Duran-Duran, kapag kabigaan ni Lisa, kapag nagpasundo ng mga kawatan, nagpasundo ng mga addictus benedictus sa Davao, naka-alert ang chopper, naka-alert ang private plane at the expense of the Filipino people. Pero kayo dyan, na biktima ng kalamidad, madulas kayo dyan.
Matsugi kayo dyan, malunod kayo, walang pakialam ang bangag na gobyernong ito. Kasi wala silang pakialam sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung gusto nyong payagan yan, na for the rest of your life, o 4 na taon, gusto nyong patapusin na every 4 pa na taon kayo, kung papayagan ninyo si Bangag, kung hindi nyo tatapusin yan bago magpasko, sa susunod uli na taon, kapag ganitong season, gunon uli ang mangyayari sa inyo. Hanggang tutubuhan na lang kayo ng traumatic experience sa buhay ninyo, kakabakabahan kayo, but you're just enjoying it. Sabi ko, para kayo masakisa, okay lang. Kasi hindi naman kasalanan ni Bangag yan. Diba? Ganon yung thinking ng mga Bangag. But I know right now na marami nang aware sa inyo. Andyan dapat yung mga emergency supplies, mga palangga, food, water, medical, boots, tents, tubig number 1. Napanood ko, may sinasabi yung isang lugar doon sa Albay. Pumunta kayong tumawid doon. Kasi pag pumunta kayo doon, walang tubig doon. Walang pagkain doon. Ganon kapalpak. Huwag kayo pumunta sa lugar na yun kasi mas mainam na kayo dito. At yung sinasabi niyang mainam, ganyan ang baha. See? Oh my God, mga palangga. You have to have a leader na mahal kayo, na mayroong pag-aaruga o, pag may puso sa inyo. Ngayon ang namumuno sa inyo, walang puso. Itimburak dahil mafia po ang nag-ano sa inyo. Namumuno sa inyo. Diba? Kapag mga ganyan, na may mga kalamit, nasaan yung mga non-profit organizations? Diba? Asaan yung mga ano tawag dyan? Yung mga religious organizations, may mga ganyan, di ba? Sila yan, katuwang natin yan. Mga non-profit organizations, mga grupo na ganito-ganyan, grupo samahan ng mga tsuting-tsuting ganyan, di ba? Nagtitipon-tipon yan. Anong gagawin natin? May baha, 2 days, 3 days from now. Dapat ipunin din natin, Father, o di ba? Father, o itong simbahan na to, napakalaki naman ito. O, yung mga donation dyan, baka pwede na nating mag-assign ka ng 10 tao, 5 tao, o ikaw, magluto tayo dahil babagsak talaga yung bahay. So at least man yung may makain yung mga tao o yung mga bata man lang, di ba? Lahat ng mga taong biktima. Yung mga bata, may lugaw man lang. And thank you, Inday Sara, nakita ko yung mo, yung iyong effort dyan sa Albay na may mga hot meals. Si kay Bangag, nakita ko din, meron naman sila, pinapakita yung DSWD, pero pumipirma pa yung tao sa, bago ka bigyan, pumipirma pa. Yung kay Sarah, yung truck, wala namang pirma. Sila lugaw lang ang ibigay o yung box na gano'n, pumipirma pa yung tao. Mamamatay ka na lang, gutom ka na, pipirma ka pa, ilalagay pangalan. Why? Kasi they will use that during election. Gagamitin nila yan. Ganun po ang mga Bangag. Wala silang pakialam sa inyo, gutom na kayo, di ba? Frail na kayo or yung nginginig-ginig na ng mga ganyan, pero papipirmahin pa kayo. Wala, mga palangga. Walang ugnayan ang gobyerno, ang mga supposedly non-governmental association or agencies. Wala. Kasi Bangag silang lahat. Wala silang pakialam sa inyo. Gusto nila kayong forever na matsugi at magpalutang-lutang sa baha. At ang inyong mga kargamentos dyan, mga pinaghirapan ninyo ay malubog. O, ngayon, nawalan kayo ng TV. Ang TV ba, kapag nalubog, mapapaandar mo pa? Di ba, hindi na? Wala. O, dapat meron pa yan. I-rehabilitate pa kayo. Ngayon, dahil kayo ay wala na magawa, sabi ni Bangag, dahil hindi na natin nakukontrol ang weather. What is the plan after the calamity? May plano ba sila sa inyo? Sa bilyon-bilyon, bigyan man lang sana kayo ng tig 50,000 pesos bawat pamilya. Dahil kung ako dyan, bibigyan na lahat yan. Or bibili ako yung mga TV, wala, nasira yung TV mo. O lahat, bibigyan ko kayo ng TV. Yung rep mo, bibigyan ko kayo ng rep. Kesa naman nakawin ko, di ba? Nakawin ang putang ina yan, kayang-kaya yan. Kahit buong appliances to sa loob ng bahay, kaya kayong bigyan. At dapat yung mga jutang ginimis na dyan, sa sa Bangag na administrasyon na yan, merong post planning or post-disaster planning, ano yung gagawin? Ano yung recovery para sa inyo? Bigyan kayo ng bigas, bigyan kayo ng, my God.
Wala nga plano lahat. Wala. Puro lahat pagnanakaw. Kawawa naman kayo mga palangga. You're really kawawa. Kasi ayaw ninyong magsalita. Ayaw ninyong pumunta sa kalsada. Sabi ni Sarita, galit na ang ibang Bicolano sa comments nila. Tabang Bicol, ako Bicol. Tabang. Ayan yung mga kubikol na yan. Walang plano, walang preparedness, walang awareness, walang post-planning. Ano kayo ngayon mga kababayan ko? Na nga, get out! Pumunta kayo sa kalsada, mag-speak up, singilin nyo si Bangag. Nasaan ang 5,500 flood projects? Nasaan ang 1.4 billion a day na ginastos nila? Di ba? Nasaan? Okay, I will gurgur this one. Pinadala ni Lisa Tanas. Bye, Cyril. You're dead. Okay? Ngagba at Gibo napayoko sa conference. Rose mo student. Sabi ni Jennifer Navarro, ganito rin tayo siguro kapag nagkagera sa West Philippine Sea. Hindi alam ni Bagang gagawin. Exactly. Kampong chicken, sana di na mangyari ulit ang Yolanda para lang magising at magalit tayo ulit. Well, it's your, it's your decision eh. Nakikita nyo na Diyos na ang nagbibigay sa inyo ng kaliwanagan. Imagine nyo, may taga Bicol ba dito? Mga palangga, taga Bicol, taga Batangas. Na mga taga Bicol, naranasan nyo na po ba yung ganitong klaseng baha? Sagot kayo dyan, palangga. Again, yan ha? Tanungin nyo si Bangag, nasaan ka mo to? Punta nyo, nasa ano naman yan, sa US Embassy Manila. Tanong mo kay Gibo, saan nila dinala yung binigay namin dyan? Taxpayers money yan. Kasama ako dyan. Kasama kami lahat. Pamilya, mga kaibigan ko sa Amerika. Kasama kami dyan sa US aid na yan. Saan nila nilagay yan? Ibinenta nila? Mga imported? I don't know. Well, imported, baka galing din ng China yung mga utensils. Kasi yung mga binibenta dito sa Target, binibenta dito sa Walmart or sa kung saan pa man, made in China din. Okay? Sabi ni Zoro, active ang fans ni Bongbong Bangag. Pakigurgur mo, yan palangga. Okay, yan ang tanungin ninyo. Tignan ko lang, baka may Okay. But anyway, tignan natin, mga kababayan. Ano gagawin nyo? Binaha na rin po kami sa Quezon Province, sabi ni Berhilo de los Reyes. Ayun na nga palangga, kaluluoy talaga kayo. Ano daw?